Siguro naman po ay lahat kayo ay napanood nyo naman yung balita sa Channel 7 kagabi na kung saan ay mismong si Senador Amy Marcos na nagsabi na nakatutok na sa atin ang missile ng China. Di ba ba? So ngayon, ay bakit ngayon hindi nang kuyugin ninyo sasabihin yung nananakot at sabihin yung fake news? Siyang kuyugin ninyo. Bakit nung ibinalita ko yan, ay kung sari-sari na yung mga sinasabi nyo sa akin na fake news ako, sinungaling ako, at kung ano-ano pang mga sinasabi ninyo, kulang na lang sabihin ninyong gwapo ako. Oh, di ba? Oh, bakit ngayon hindi yan ang kuyogin nyo ngayon si Senador Amy Marcos? Ay, grabe kayo ha. May pinipili kayo. At saka isa pa, may nagtopic dyan na vlogger, pero alam nyo, appreciated yun nyo. Nung tinapik yan na may nakatutok ng missile dito sa atin. Pero nung kinuman ko yan, noong itinapik ko yan, na ako nga naunang nagtapik niyan, katakot-takot na batikos ang inabot ko sa inyo. Katakot-takot na pang-i-insulto, katakot-takot na ang tawag dito, pang mamata sa akin. Pero yung mga ibang vlogger, na okay lang sana yung pinuri ninyo ng pinuri, ay mukhang kuhol naman. Pero ako, katakot-takot na batikos ang ginawa nyo sa akin. Dahil ba sa hitsura ko? Talaga bang sadyang ang talagang pinapalo ninyo at pinupuri ninyo yung mga mukhang kuhol na mga vlogger dyan? Yung mga mukhang bayawak na mga vlogger? Yung mga mukhang isinuka ng bayawak? Ganon? At talagang sadya lang ba talaga nagalit kayo sa gwapo? Hindi ko kasalanan kung napagkalooban ako ng ganitong mukha. Tingnan nyo. Yang batikos ng batikos kay Pastor Kibuloy. Batikos ng batikos kay President Duterte. Yan ang pinupuri ninyo. Pero ang hindi nyo napapansin, yung ilong niyan habang nagtatapik yan kay Pastor Kibuloy, lalong lumalapad ang ilong. Ang hirap sa inyo eh. Pagkapangit, pinupuri ninyo. Pagkagwapo, sinisiraan ninyo. Ano ba yan? Ano ba yan? Saan ang gusto niyo ngayon? Magpapangit na lang ako? Ganun ba? Ay, Mario Joseph. Ang gusto kasi ninyo, pare-pareho lang kami ng mukha. Ay, ano yan? Ay, hindi pwede maging pareho ang mukha namin. Lalo na yung ilong. Grabe kayo, ha? Ayan po. Mismong si Senador Amy, nagsabi, Senador na yun, ha? Nakatutok na po talaga. Ang hindi pa actually pa lang mild lang yung sinasabi ni Amy na nakatutok lang eh. Papaano ngayon kung mayroon akong sasabihin dito na mas matindi pa sa nakatutok? Pero hindi na nga. Basta alam na ng mga subscribers ko yan kung ano ang gusto kong paratingin. Anyway, kalimutan natin yan. At ang gusto kong ipaalam sa lahat ng mga subscriber ko. Sa lahat naman po ng subscriber ko ito. At hindi po ako dyan kasama yung mga pilosopo. At hahayaan ko kayong mamatay na lang kayo. Bukod po doon sa tinuro kong kalamansi sa kasili, ay mag-stock din po kayo ng mag-stock din po kayo sa inyo ng luya. Luya po. Maliban doon sa kalamansi at sili na itinuro ko sa inyo. Saka ko na po sasabihin kung ano ang proseso ng luya. Kasi baka mamaya pagka i-discuss ko na naman dito, mayroon na namang magko-comment dyan na yung daw luya ay gagawin natin sa labat. Sigurado yan eh. Kasi nung itinapik ko yung kalamansi at saka sili, hindi ba't mayroon nag-comment na buhusan ng ng sili ng tuyo yan, sausawan na raw. Tingnan mo yung mga pilosopong tao. Hindi po tayo nagagalit doon. Okay lang po. Actually, natatawa nga ako doon sa mga ganun eh. Wala pong pinagkaiba yan doon sa doon sa gumawa ng barko,
doon sa tuktok ng bundok, pinagtawanan ng pinagtawanan, nilait ng nilait. Ayun, nung dumating ang mga laksa-laksang ulan, bumaha ng kwan, ayun, yung mga pilosopo naglalango yan. Yung si Raulo na sinasabi na si Raulo na gumawa ng barko o bangka doon sa ibabaw ng bundok, yun na nakaligtas. Ganun lang yun, kasimple, okay lang yun. So, sabi ko nga po rito, tingnan nyo kung inyo pong kukunin yan. Kung inyo pong lilimiin, kung pero yung mga walang kakwenta-kwenta mga vlogger na yan, mga mayayabang na yan, yun ang gustong-gusto nila. Sabi ko nga po, hindi ko po pinipilit yung mag-subscribe dito sa channel ko. Sapat na po itong mga subscriber ko. Ayan. Basta po, sa lahat po ng mga subscriber ko, pakatandaan po ninyo, mag-stock lang po kayo ng luya. Saka ko na po ituturo yan kung talagang nandyan na po yung gira. Bato, pan po itong gira nito. Wala pong kasiguraduhan ito. Actually, sabi ko kanina, napaka-mild lang yung sinabi ni Senador Amy na nakatutok ng missile. Pero ito, doon ko lamang sa subscriber ko sasabihin ito. Hindi sa inyo. Nagbigay na ng ultimatum si Xi Jinping na kapag hindi raw inalis ng mga Amerikano yung Asian, yung spirit nila, yung parang yung aeroplano na napakalaki na parang pagi, yung parang pagi tsura, na yan ay yung kargahan ng mga bumbang malalakas yan. Nag-warning na po si Xi Jinping. Ayaw ko na pong i-elaborate dito kung ano pa. At basta na kayong mga subscriber ko, alam na ninyo yan. Hindi ko na i-elaborate ito dahil baka mamaya kuyogin na naman ako rito. Okay lang yan. Anyway, basta yun po, ulitin ko lang na mag-stock po kayo ng luya. Luya po, luya. Huwag na muna kayo magtanong kung anong gagawin sa luya. Wala pa akong sinasabi. Pero yung sili at kalamansi po, nandyan na yan sa video ko. Yung mga nagtatanong kung ano raw, nandyan po yan sa video ko. Kaya nga, sinasabi ko nga po rito, panoorin itong mga video ko. Sinasabi ko po yan, ugaliin yung panoorin ng buo para na iintindihan ninyo. Kagaya po yan, tanong pa rin kayo ng tanong. Marami pa rin po nagtatanong kung ano raw gagawin doon sa sili. Nandyan po yan sa video ko. Doon nyo po hanapin. Hanapin nyo na po. Nandiyan naman yan. Hindi naman po nawawala yan. Okay. So, okay na tayo doon sa kwan. So, yan ang kunin ninyo. Yan ang tirahin nyo ngayon. Si Amy, sabihin nyo, nananakot. Di ba? Tsaka sabihin nyo kay Senador Amy na fake news siya. Kasi hindi kayo naniniwala eh. Ganun lang yun. Pero doon sa isang vlogger na mayabang na namukhang kohol, paniwalang-paniwala kayo doon sa sinasabi. Pero doon sa sinasabi ko, fake news ako. At saka mayabang pa ako. At saka, ano pa yung sinasabi ninyo? Ang dami-dami nyo na sinasabi sa akin. Kahit pa anong gawin ninyo, hindi nyo kayang tapatan ito kahit na mag-passion show tayo dyan. Kumuha kayo ng mga imported na hurado kung sino ang gwapo sa amin ng mga lahat ng mga vlogger eh. Sige nga. Magturo nga kayo kung sinong gwapo dyan. Walang gwapo dyan. Ako lang. Diba? Pero Yusef. Lalo na yung si ko na yan. Si Mike Abby na yan. Ano ba yan? Ano isura niya? Ay puro ilong ang makikita. Makikita mo sa mukha niya. Tapos topic ka Pastor Kebuloy. Walang utang na loob. Ito na po. Tapos na po tayo dyan. Okay na po yan. At least po, pinaalam ko lang po sa inyo na yung tinapik ko, ayan din po yung sinasabi na ni Senador Amy Marcos. Nakatutok na sa inyo. Mga pilosopo, kayo ang unang mamamatay. Itong mga subscriber ko, ang maiiwan. Bilat kayong lahat. Ito. At mayroon pong nagtatanong sa akin. At marami nagtatanong sa akin na
Mr. Berana, magtatanong lang kami sa iyo. Ako, sige, tanong lang kayo. Libre naman yan. Ano raw ba ang gusto ko? Gusto ko raw ba ng gira? Yun po ang tanong sa akin. Mga tanong sa akin na ngayon ko po sasagutin sa inyo dito sa video ito. Kung yun po ang tanong, kung gusto ko ang gira, hindi po. Hindi ko po gusto. Dahil ba takot ako mamatay? Hindi rin po. Kasi gaano man ang kahit na sino pang magsama-samang lahat yan, magigira na lang lahat yan. Nakatakda na po yung kamatayan ko. Pag dumating po yung 200 years old ko. Dahil 175 years old ko na ngayon. Kahit anong gawin nila, hindi nila, walang makakapatay sa akin. Sinabi ko na po yan. Yun po ang sigurado ako pag tumungtong ako sa 200 years old ako, doon pa lang po ako mamamatay. So ilang taon na lang ang natitira. 24 years na lang po ako mabubuhay sa mundong ito. So kahit na magkandamatay lahat yung mga pilosopo na yan at kami maiiwan itong mga subscriber ko, kasama kong hindi mamamatay itong mga subscriber ko ito. Mamaya i-discuss ko po yan kung bakit. Ngayon, yun po ang sagot ko. Ayaw ko po ng gira. Pero, sa kabilang banda, sige, wag muna yung kabilang banda. Dito muna tayo sa ayaw ko ng gira. Sinabi ko na po, hindi po ako natatakot sa gira. Kaya lang po ayaw ko ng gira dahil kayo po. Dito, pag may nakikita po ako mga bata dito, kasi pag may nakikita akong bata rito, lalo na kung may mga, yung nagtitinda ng, yung sorbites ba, yung may kabayo, yung yung tinutulak, may kalisa, na yung sorbites, yung sinasandok-sandok na sorbites. Madalas po kasi dito, marami po yan, at pagka narinig ko yung, nagkakalimbang yung sorbitero, lumalabas na po ako kasi natutuwa po ako sa mga bata at yung iba talagang nagkakandara pa na salubungin yung magsusorbites kasi alam nila libre. Dahil nga tuwang-tuwa nga po ako doon na talagang sumisigaw ako, lapit na mga bata, tuwang-tuwa naman ako pag nakakakita ako ng ganon. Hindi ko po kamag-anak itong mga ito. Ni isa po, wala akong kamag-anak diyan. So, tuwang-tuwa lang po ako na pakainin sila ng sorbites. Tapos, biglang papasok sa isip ko itong gira. Kung ako, na hindi ko kaano-ano itong mga batang ito, ini-imagine ko na kapag dumating itong gira ito, mabubuwal na lang itong mga batang ito. Kayo na may mga anak, imagine ninyo, tingnan ninyo yung inyong mga anak. Makita nyo, nagbubuwalan yung mga anak ninyo. Dahil sa mapanirang bigmaan ito. Kaya ninyo, kayo mismo ang magbubuhat ng nakabuwal ninyong anak. Yun po ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Kaya, kaya hindi ko po gusto ang gira. Dahil kung ma-imagine ko lang po itong mga batang ito na ang sasaya nila kapag dumadaan itong sorbites na ito na lahat sila nakakakain. Kasi tuwang-tuwa naman po talaga ako pagka nagkakatuwaan sila, yung tuwang-tuwa sila na nakakakain ng sorbites. Wala po ako mapagsidla ng kasiyahan. Tapos, ma-imagine ko na sa isang iglap lang,
mabubuwal itong mga batang ito. Yun po kaya ko po, ayaw ko po ng gira. Okay lang po sana kung itong mga pilosopo, itong mga politikong kawatan ang mabuwal. Wala po problema doon. Magpipista pa ako. Baka magtirik pa ako ng kandila para sa kanila. Pero ito po, pag ini-imagine ko po itong mga kabataan, ngayon pa lang, hindi ko na kaya sa konsensya ko. Yun po ang kondyan. Kaya ganun na lamang po ang pag-aalala ko dito sa mga batang ito na walang silang kaalam-alam eh. Doon sa mga nangyayari, wala silang kamalay-malay. Ang alam lang nila magsaya pag nakakakain sila ng sorbites. Ngayon, pero sa isang banda, gusto ko na rin magkagira. Bakit? Kasi dito ko naman po maipapakita yung lahat ng mga dinadaldal ko rito na ang pagkakaintindi ninyo at pagkakaunawa ay walang kakwinta-kwinta. Ano yung gusto kong patunayan? Yung pong sinasabi ko na lahat ng mga subscribers ko ay iipunin ko at kukop-kopin ko. May mga nag-comment nga po dyan na yung asawa daw niya ay PWD na at 74 years old na. At siya naman daw na asawa na babae ay 72 years old. Ay kung pwede pa rin daw ba silang kop-kopin ko? Oo naman po. Wala po akong pinipili dito ano ka man. Matanda ka man o ano ka man o disabled ka man, ano pa man, wala po akong pinipili dito. Wala po. Kasi ang ating Panginoon ay hindi kailanman namili yan. Lahat yan ay tinuring niyang anak. Siya ang naglalang niya. Kung ganun po ang stand or paninindigan ng ating Panginoon, sino ba naman ako na para mamili ng ililigtas ko? Hindi po ganun. Yun po. At yun po ang pwede ko sabihin. Dahil hanggang ngayon po, wala pa po kayo napapatunayan sa akin. Hanggang ngayon po, wala pa kayo nakikita. Kaya gusto ko na rin, para sa ganun, ay maipakita ko na sa inyo na kapag nagsalita ako, na sa biglang tingin ninyo ay walang kakwenta-kwenta, ito, magkakaroon ng kwenta. Yun. Kaya, ganun pa man, ay magsama-sama ka, tayong magdasal na sana huwag matuloy yan dahil nga unang-una ay tiyak marami po ang mabubulid. Maniwala po. Hindi lang po marami. Baka nga malilimas or baka lahat yan hahapay lahat ang tao. Wala pong matitira dyan. So paano na lang po? Hindi ko rin po kahit na hindi naman nakapag-subscribe sa channel ko itong mga ito, ganun pa rin po, tao pa rin itong mga ito. Basta ang sinasapwera ko lang dito yung mga pilosopo na mga hunghang alam ko naman po yung mga yan. So yun po ang iniisip ko, inaalala ko. Kaya ganun na lang. Basta po doon sa mga, ulitin ko lang po, wala pong maiiwan kung sakasakali at magkagira talaga at hindi na maiwasan. Lahat po kayo ay kukupkupin ko. Huwag na po kayong mag-comment ng kung ano yung
paano kami malayo kami, nandito kami sa Caloocan, nandito kami sa Baguio, nandito kami sa Bataan, nandito kami kung saan-saan, mga Bicol, kung ano, lahat po kayo. Kaya nga po ay ugaliin nyo po na bawat upload ko ay ugaliin nyo pong panoorin dahil baka may bago. Kagaya nga po nito sinasabi ko na mag-stock po kayo ng luya. Mura lang naman po yung luya. Halagang 15 pesos o 20 pesos. Marami na po yan eh. Mag-stock lang po kayong luya. Saka ko na po ituturo yan dahil baka mamaya mapiloso po na naman tayo. At pagka itinuro ko ang procedure, ngayon ay sasabihin na naman na okay yan dahil lagyan na lang ng asukal yan sa labat na. Yan ang sigurado ko. Kaya hindi muna. Mag-stock lang po kayo. Yan ang yan po ang additional na itinuro ko sa inyo. Saka nyo na po tanungin at hindi nyo na po kailangan tanungin yan. Ako po mismo ang magsasabi sa inyo kung ano ang proseso diyan sa luya na yan. So, ganun po ang gusto ko pong iparating sa inyo. Na sa totoo lang po, kung nasabi ko mang ayaw ko sa gira na yan, at dahil nga sa kabilang banda ay gusto ko na rin, kasi nga po yung ito pong lahat ng mga subscriber ko ay gusto ko pong iparanas sa kanilang lahat, sa inyong lahat ng mga subscriber ko, yung hindi nyo naranasan sa buong buhay ninyo pag nandito na kayo sa akin or nandito na kayo, mararanasan nyo na yan. Kung inyo po nakikita, bagamat joke, bagamat biro, yung pagsusuot ko kahapon ng kwintas dito sa tainga ko, ayon po ay mayroon pong ibig sabihin nun. Kayo na po ang bahalang umintindi nun. Mayroon din po nagsasabi na kung pwede raw makahingi na kahit yung maliit lang. Sa inyo po lahat yan. Lahat po kayo sisiguraduhin ko mabibigyan. Pero hindi na po yan mga maliliit lang pong bagay yan. Maliliit lang pong halaga yan. Yung iba lang naman dyan nagkakahalaga ng 100,000. Yung iba 200,000. Maliliit po yan. Huwag po yan ang hingin ninyo. Ako po ang magbibigay sa inyo. Higit pa dyan. Kung yan lang ay mabigat na sa tainga ko nung sinuot ko. Papaano na kaya kung nandito na kayo sa akin? At ako mismo magsusuot sa inyo ng kwintas na ang pendant ay kamuting dilaw. Ano kaya ang mararanasan nyo? Sa totoo lang, sinabi ko nga po, 24 years na lang po ako mabubuhay dito sa mundo. At yan po ay gusto kong sa loob ng 24 years na yan, gusto ko pong iparana sa inyo yung mabuhay kayo ng sagana. Sa anong pamamaraan, ako na po ang nakakalam niyan. Marami po akong ibinigay na hint dyan sa inyo. Bahala po kayong umintindi noon. Basta para sa akin, yung darating ngayon, hindi ko na po, actually, ganito lang po yan eh. Bago po ko na yan, yung pong isang darating na, yung pong muling pagbabalik ng ating Panginoon, wala pong matitira, maging ako. Wala na pong matitira yan. Ibang pa na po ang sisibol dito sa mundo natin. Hindi natin alam kung ano ang sisibol dito. Pero sigurado ako, hindi na po tao. So bago po mangyari yan, na yung pagbalik ng ating Panginoon, na walang matitira kahit ano, ay ipamigay ko na po sa lahat ng mga subscribers ko
yung mga pwedeng magpa-alawan sa kanilang buhay. Dahil maging ako po, hindi ko na mapakinabangan ito. Wala po. At the time, wala na rin po ako nun. Lahat po, wala na pong tao mabubuhay kahit wala. Wala na rin. Pero kung ito lang po mga gira-gira na hindi po ako nag-aalala dyan. At maaaring nga pwedeng mabuhay na lang dito. Ang susunod na henerasyon ay baka mga kung ano na lang. Pwedeng bulati na lang or what. Hindi natin alam. Wala na pong matitira kahit isang tao sa mundong ito. Darating at darating po yan. Hindi natin alam na baka pagtungtong ng 200 years old ko, baka yun na. So hindi ko po sinasabi yun. Kaya nga po, habang nandito tayo, enjoyin nyo ng mga subscriber ko yung ipamamana ko sa inyong lahat. Ngayon, ito, kalokohan. Sige, magsalita ka na ng magsalita ng hanggang gusto mong kalokohan. Okay lang yun. Walang problema sa akin. Gusto ko lang po kasing patunayan sa inyo yung mga sinasabi ko na lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Noon pa po yan, di ba, sinasabi ko. Mayroon pa nga po akong dyan challenge sa inyo, di po pa? Kapag pinaabot ninyo ng 100,000 yung subscribers ko, di po ba yan yung dati pa, matagal na po yan. Mayroon pong mangyayari. Pero hindi na po natin kailangan yan. Basta ang mahalaga po ngayon, sinasabi ko lang, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na lang darating na mapatunayan ninyo yung mga sinasabi ko. Napakalakas naman ng loob ko na magsabi na lahat ng mga subscriber ko ay kukup-kupin ko. Doon pala mag-isip na kayo. Nabuhay nga ako ng 175 years na walang makain. Maliban sa mga talbos-talbos. Ngayon pa kaya? Kaya kung ako lang ang mayabang, kagaya ng mga sinasabi ninyo, di matagal ko na sanang pinagbili itong mga kamuti dito sa akin. Hindi po kasi ako ganun kayabang. Kagaya ng lagi nyo sinasabi sa akin. Dahil ba sa sobrang inggit na inggit kayo sa itsura ko? Ganun ba yun? Hindi ko kasalanan yun. Kaya nga lahat ibinigay sa akin ng ating Panginoon eh. Binigyan niya ako ng makain na kamuting dilaw. Binigyan niya ako ng magandang mukha. Makinis na kutis sa porselana. Hindi kagaya nitong kutis na ibinigay niya kay Butod. Parang ampalaya. Parang corduroy, sabi nga ni Maharlika. Yung asawa nito, tingnan mo. Yan yung tingnan mo yung ulo at mukha niyan. Parang giant kohol. Tingnan niyo yung binigay ng ating Panginoon kay Waykabe. Giant ilong. Di ba? Binigyan niyo dyan sa mga vlogger na mayabang. Tingnan niyo nga ang itsura ng mga pinapalo ninyo, pinapanood ninyo. Tingnan niyo. Ang gaganda pa ng mga comment ninyo. Wala namang kakwinta-kwinta yung sinasabi niya, pero talagang bilib na bilib kayo. Hindi mo nga malaman kung ang itsura niyan, kung mukha bang tao yan o mukhang hayop. Tapos ako, na kahit naman sino magsabi,
Ako ngayon ang babatikusin niyo. Hindi ko na kasalanan yan, mga kaibigan. Dahil sa edad kong 175 years old, ay wala pa rin tatalo kung ang itsura lang ang pinag-uusapan natin dito sa mga vlogger na mga pangit. Di ba? Pangit. Mayroon dyan, puro sigaw ng sigaw. Pero, ang gaganda ng mga mga comment ninyo. Di ba? Halos nakapikit na yung mata sa kasisigaw. Yung isa naman dyan, tumatalbog-talbog na yung laway sa kasisigaw sa pagod. Tingnan mo. Sa totoo lang sabihin nyo sa lahat ng mga vlogger, walang matino dyan, lahat yan mga siraulo. Kasama na ako doon. Kasama na ako doon. Bakit ko sinabing siraulo? Kasi tingnan nyo kagaya ko ngayon. Daldal ako ng daldal dito. Ako lang naman mag-isa din. Di ba? Adi, parang siraulo nga. Wala namang tao dito. Tapos daldal ako ng daldal. Tawa ako ng tawa dito. Na wala naman nakakatawa. Kundi ang kaharap ko lang yung tsura ko. Yun nga Pero hindi ko alam kung papaanong nasisikmura ng mga ibang vlogger. Daldal sila ng daldal. Sigaw sila ng sigaw. Nakikita nila yung itsura. Di ba? Yung itsura lang nila, nakikita nila. Di ba? Tapos ang gagalait Wala na. Kaya yung sinasabi ko na lahat ng mga vlogger sa ulo, baka hindi nyo alam. Tingnan nyo itong pansinin ninyo. Wala naman kami mga ganito, mga vlogger, ewan ko kung mai-consider nyo akong vlogger. Kagaya nito, nagtatatawa ako rito, wala naman akong kasama rito na para magtawa. Bigyan, may katok. Anyway. Basta po, ito lang po ay na-address ko lang po doon sa mga subscriber ko na patuloy lang po. Sabi ko nga po sa inyo, inaamin ko po sa sarili ko, walang kakwenta-kwenta itong mga sinasabi ko. Pero, huwag nyo pong kaligtaan na panoorin. Tapusin nyo pong huwag nyo pong kaligtaan na tapusin panoorin niyang lahat ng mga ina-upload kong video dahil mayroon po kayong pakikinabangin dyan. Maniwala kayo sa akin. So, ganoon lang. Dasal lang po tayo dahil sino ba naman ang may gusto ng girang ito? Marami pa rin pong nagko-comment. Mayroon pong nag-comment yan na gawain lang daw ng demonyo yung may tinusok-tusok ako ng karayom. Hindi po gawain ng demonyo yun. Kasi yung mga salot sa lipunan dapat talagang pinapatay na. Bagay yung sa akin naman, hindi ko naman pinapatay. Lagyan ko lang ng sakit. Kaya malamang-lamang sa susunod, ikaw naman tutusukin ko. Diba? Kaya hindi lang ako napag-prepare Wala na akong panahon na para magpalingas ng mga kahoy dyan Kasi pagkatapos yun, ng tusok, ibababad ka doon sa tapos tatakpan ka para tumalab. Anyway. So maraming salamat po muli sa inyong panonood sa wala akong kakwenta-kwenta kong topic. Wala po akong ibang hinangad dito kundi ang pagpalain nawa kayong lahat. Hindi na po ako sali dahil matagal na po akong pinagpala. Katunayan, wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng mga subscribers ko. Again,
Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.